Love kita natin sasabay. I love you. Isus, ang mukha, ang mukha. Today is the day at finally 6 years old na talaga itong si Pink Alesana at sobrang simple lang talaga ng celebration namin ngayong araw. Inagahan din ni Pingo yung tapos ng shift niya para makaalis nga kami by lunchtime. So after ng shift niya, dumiretso kami sa Pasita. Meron siyang bagong phone so nagpalagay siya dito ng tempered glass. Bumili siya ng temporary case. From China pa pala kasi yung ino-orderan ko ng phone case na matibay. So for the meantime, bili muna siya dito ng clear case. And then since yung lumang phone niya mapupunta kay Pinky, bibili na rin kami ng bagong phone case. Mommy, I don't have a phone. No, you have. The Kuromi phone is yours. iPhone SE, yung dating phone na ginagamit ni Pinggoy, and mga 3 taon na rin yata sa kanya yan. So eto na nga ay mapupunta kay Pinky. Yan na yung pinaka-gift din namin sa kanya. 150 dalawa. 150 dalawa na lang daw. 18. Alam mo dito sa Pasita, ang dami mo talaga makikita na pwedeng ituro ng mga bata. So since birthday naman ni Pinky yung trip niya na ganitong cat ear na headband for the go na. Expected na rin talaga namin magtuturo ng laruan itong mga bata. Syempre, automatic yan. At ang pinili nila, tig-isa silang squishy. Bago pa man din kami magpunta sa JT's Manukan, tinanong ko kasi si Pinky kung saan niya gustong mag-lunch. So sinabi ko sa kanya lahat ng mga pwede namin kainan dito sa area. At ang gusto niya talaga, JT's Manukan. So habang umu-order nga si Pingoy doon, since alam niya naman yung paborito ko doon, yung pecho. Dumiretso naman ako dito sa may Red Ribbon para bumili ng cake ni Pinky para meron naman siyang maiboblow na candle for her birthday. Wala rin kasi ako nakitang cake slice doon sa menu nung inorderan namin, kaya naisipan ko na dumiretso nga dito sa may Red Ribbon para orderan siya ng pinakamaliit na cake. Maliit lang talaga para maubos namin habang nandun nga kami sa restaurant. At eto, nasa around 199 lang siya. Tapos tinanong ko kasi si Pinky ko anong klaseng cake yung gusto niya beforehand. Gusto niya daw chocolate cake. And then, nagdagdag na rin ako ng candle na may number 6 para talagang memorable. Alam mo, I think kaya din gusto ni Pinky dito sa JT's Manukan kasi ang dami niya talaga nakakain dito. Ang paborito niya dito, rice na may sabaw ng kaldo beef broth. Tapos, hihimayan ko siya ng pecho na manok. Pag dito talaga kami, alam kong maraming nakakain talaga yung mga anak ko. Alam mo, habang nag-e-edit nga ako dito, napapansin ko itong relo na suot ko from Licar. Mura lang yan. Pero ang ganda niya, medyo kumikinang-kinang siya lalo na kapag natatapatan ng ilaw. Mura lang yan, guys. Ang ganda-ganda niya talaga. Kung bet niya ng ganyang watch. Alam niyo na, yung link nasa comment section pero nasa showcase ko rin yan. Siyempre kasama din namin dito si Papa. Mahilig kasi din siya sa inasal. Na-try na namin sa mga inasal which is malapit lang naman dito. Pero iba na kasi yung lasa niya. Basta mas masarap talaga yung inasal na manok dito. For me lang naman, ha? So ayan, at lagyan na nga natin ng very classic na kandila. Di ba kahit nung bata pa tayo, parang nag-i-exist na yung ganitong klaseng kandila. Kinantahan lang namin si Pinky ng happy birthday, ng very, very light lang kasi may ibang mga bisita rin naman dito sa restaurant. Masarap din yung gulaman nila dito. And kanina pala habang wala ako, bumibili ng cake. Nag-ready na si Pingoy ng mga sausawan namin dito. And syempre, effective din talaga na meron kaming bit-bit na toy bago pumunta dito. Dahil talaga naaaliw yung mga bagets. At least naiiwasan yung pangungulit talaga nila ng bonggang-bongga, especially nasa public place kami. So this time, magta-try din pala kami ng sisig. And ito yung sinasabi kong kaldo na sabaw, beef broth. May additional bayad siya, pero kasi sobrang sarap. Alam mo ba, nung una natikman ni Papa yan, grabe, paulit-ulit siya nasabi, Ning, ang sarap nito. Kasi ang sarap talaga. Tapos nagulat ako doon sa staff. Siguro napansin niya na meron kaming ni-ready na cake para kay Pinky. Pero sobrang hina lang talaga nung boses namin, nung kinantahan namin siya. Parang hindi rin kami makaistorbo sa ibang guest. Tapos biglang nag-abot ng free ice cream para sa birthday celebrant. Thank you so much, JT's Manukan. Plus points kayo sa akin. So dito naman si Pingoy, ang madalas in-order niya dito is yung barbecue. Pero this time, tag-try siya ng sisig. Ako naman, pecho. Ang laki kasi ng serving ng pecho nila. Kaya ko na yung hatiin para sa mga anak ko at saka sa akin. Tapos nagpecho din si Papa. Sobrang busog na busog talaga kami dito. Talagang mapapa-extra rice ka. So just in case hindi pa kayo nakatry sa JT's Manukan at susubo kayo, itry nyo rin yung kaldo nila na beef broth. Kahit yung sabaw lang muna kasi medyo mahal nga rin yung
big serving nila. After naming mag-lunch, yung mag-aama ko nga pala, dumiretso sila sa kabila. Pero dito na muna ako, mag-aasikaso ako ng kwarto dahil kita mo naman, kagulo kahit saan. So, ititake ko na itong chance na ito habang wala ang aking mag-aama at dito nga ako maglilinis. Nga pala, sobrang late upload na nito. Meron na nga akong na-i-post na video kung saan naglinis ako dito. Just in case gusto nyo panoorin, check nyo na lang sa account or sa page ko. Nga pala, yung mga ganitong ina-upload ko na mini vlog, na-share ko lang talaga kung ano yung mga normal na nangyayari sa amin sa araw-araw. Pero may mga times din naman nag-a-upload ako ng dedicated cleaning vlog, which is usually ang title nagsisimula sa Clean With Me. Ganyan. Matagal ko nang ginagawa yan. And may mga times pa rin na nakakabasa ako ng comment. Ano ba yan? Tuwing lumalabas ka sa video or sa feed daw nila, ang video daw na nakikita nila from me is naglilinis daw ako. Siyempre, pag Clean With Me video, talagang linis talaga yun from the title itself. At saka hindi naman 100% or all the time, sobrang kalat sa bahay namin. Uy, grabe naman kayo. Pag ganito lang talaga na sobrang kalat niya, ginagawa ko siya ng dedicated video kasi even ako, nasasatisfied ako kapag nalilinis ko siya ng bonggang-bongga habang ini-edit ko siya. So, marami rin naman nakaka-appreciate sa mga Clean With Me videos ko and maraming salamat po. Nga pala, may mga nagtatanong sa akin ng mop na ginagamit ko para dito sa paglilinis sa pader o kaya sa floor. This is from Joy Boss. Pero kasi ang napansin ko doon sa bucket niya, yung mismong nilet go ko na yon kasi parang tumatagas yung tubig sa gitna. So, ang ginawa ko, kinip ko lang itong mop handle niya. Tapos, nilalaban ko lang ng mano-mano yung mismong mop cloth. Minsan, gumagamit ako ng cleaning spray sa mga area na imamop ko like sa sahig. Pero, kapag nilalabhan ko naman yung mismong cloth nito, meron na siyang bleach at sabon. So, nililinis ko talaga siya ng ayos bago ko siya gamitin. Anyway, since magre-rearrange nga ako dito, so itong mga storage boxes na ito na collapsible, pagtatanggalin ko siya. Actually, ayoko na nga siyang ibalik muna sa kwarto kasi parang nagiging additional tambak lang naman siya dito. And usually, ang mga laman yan, mga stuffed toys na mga bata na ayoko pa personally i-let go kasi maliliit pa sila. Baka just in case sa mga susunod na araw or buwan, bet nilang buksan yan, at least pwede namin mabuksan. Pero kapag alam ko na ayaw na talaga nila, let go ko na rin yung mga stuffed toys nilang iba. Nag-iipon din ako ng mga gamit na i-declutter and magsasama nga ako ng ganitong storage box sa ipamimigay ko sa kuya ko. Pero in fairness din, sa mga ganitong collapsible na storage box, mas nagiging neat tignan kasi yung mga tambak natin or extra gamit natin. Like, even mga comforter, malalaking damit, yung mga jacket, pang winter, mga ganun. Pwede dyan Tapos maya-maya, pumunta nga dito si Papa at ito nga pala sinusuot niya. Mga lumang damit ni Tita Rose. Anyway, hinihingan ko siya ng opinion dyan. Kung okay ba tong naisip ko na dito na lang ipwesto yung cabinet na to. Tapos ini-insist niya nga na dito ko na lang daw ilagay itong mga collapsible storage boxes. Ako naman, ayoko. Kasi kita mo naman, may nakausling konting part. Anytime, pwede yung malaglag sa amin habang natutulog kami. So mamaya, pagkaalis ni Papa, tatanggalin ko yan dyan. And kung saan ko siya ilalagay, hindi ko pa talaga alam. Pero pag wala na talaga akong choice, ipapasiksik ko yan sa apartment ni Papa. Nakapagpalit na ako ng mga bedsheet dito sa dalawang kutsyon namin. Nagpalit na rin ako ng cover ng sofa na meron kami dito sa kwarto. And isasabay ko na rin yung pagpapalit ng mga tuwalya. Inabot na rin ng gabi nung natapos ako. Inaantay ko na lang din na makauwi yung mag-aama ko. So ganyan yung current setup ng aming kwarto. Okay na muna yan. Pansamantagal hanggang sa maumay ako sa arrangement na to. Ang lakas maka-cozy vibes ng ilaw namin. Tapos napaka-relaxing lang din lalo na kapag naka-on itong projector namin, especially kapag trip namin magpahinga, manood lang ng K-drama, series, movies, or manood lang sa YT na mga vlogs. Hindi rin naman nagtagal, nakauwi na rin yung mag-aama ko, tapos si Kowa, tulog na. Usually, kapag yun, nakakauwi ng bahay ng gabi at tulog, diretso na talaga yung tulog niya. Si Pingoy naman kailangan na rin magpahinga dahil may shift pa siya kinagabi. So, para mas masulit nga itong birthday ni Pinky, dinala ko siya sa malapit na mall sa amin, tapos nakita namin itong free na playground na indoor. Pinaglaro ko siya dito. Tuwang-tuwa talaga siya dito. Alam mo, napakasimple din talaga ng mga kaligayahan ng bata. Kaya, yung iba na nape-pressure na dapat merong bonggang party kapag birthday ng mga anak, huwag kayong ma-pressure. Kung ano lang talaga yung afford, kung ano lang yung kaya para ma-celebrate kahit papano yung birthday ng anak ninyo. Pwede kayong mag-bake, magluto na lang. Depende na sa inyo yan. Yung iba, nagmo-mall na lang para less hassle sa mga lutuin. As long as na iparamdam nyo naman sa anak ninyo na birthday
birthday celebrant na talagang nag-effort naman kayo kahit papaano para maipagdiwang yung special day nila, goods na yun. Anyway, na-try ko na rin finally itong red velvet whoopie pie or whoopie pie, whatever. Matamis siya pero napakasarap. Ayun lang muna for today's video.